So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa Isabuhay 2023. Kung titignan nyo yung channel natin, upload na natin yung first and second battle sa bracket A. Ngayon, ito na yung pangatlong battle na marireview natin. Same bracket, no, bracket A. So it's Plaridel versus Bagsik. So tignan natin kung alam naman natin na si Plaridel ang umabot na sa semifinals, no, pero tignan natin kung anong battle yung pinakita ni Bagsik dito, kasi yung napanood kong Bagsik before, no, yung laban niya kay Manda, sobrang lakas niya doon. Yung laban naman niya sa Ahon 30 na Royal Rumble, medyo humina, no, kasi syempre apat yung susulatan mo doon. So tignan natin sa one-on-one kung makakabalik ulit si Bagsik sa sa form niya nung laban niya nung kay Manda. So Plaridel para sa akin redemption, kasi 'di ba natalo siya sa Isabuhay din last time, 'di ba? So let's see. So huwag natin patagalin to. Umpisahan na natin Plaridel versus Bagsik. Let's go. Yo, game! Yo! Nung December, dun kay Saki itong si Plaridel Bagsak. Oo, teacher ka, subalit sa akin, di ka sasapat. Bakit ikaw yung tinapat? Hindi ito yung gusto kong maestro na wasak-wasakin ngayon dito sa harap. Teacher yan, na sumasali ng rap battle. Unprofessional to. Kakaisip mo raw sa akin kahit mga estudyante, pinipersonals mo. Dapat dito tanggalan siya ng lisensya sa pagturo. Kung si Sak, maestro siya, ikaw sir, deyo lang siguro. Kasi baklang Bisaya ka. In short, bye. Hoy, Bisaya na Chuck Norris. Yung mga batang estudyante niyan ay puro na malnourished kasi imbis gina-guide, chinucho pa sa guidance office. Kahit bata na musmos, hindi niya papalagpasin. Kapag wala kang pantustos, tsaka kanya papatusin. Lahat ay momolestahin, lalo kapag wala kang cash. Paano yan naging guro kung wala naman siyang class? Balita ko, 2 years ago, merong natagpo ang estudyanteng naging biktima ng rape. Nagpaparamdam siya palagi dahil yung hustisya raw hindi niya pa nakakamit. Isang gabi, si Plaridel ay napalate siya ng uwi. Nung nagpakita yung multo, ayun, nirape niya lang ulit. Kumikinang yung LGBT. Kaso dahil lang sa'yo, dumudumi tuloy yung kulay. Kaya shoutout sa'yo, Pex. Shoutout sa'yo, Pex. Sablay, sinabi mo na sa akin laban nating Isabuhay. Dahil yung mga paratang mo ay na kay Plaridel, lahat ng pwedeng magpatunay. Respeto sa lahat. Pasensya na agad. Gusto ko lang na tong silahis na guro ay maturuan ng leksyon. Nagbabanggit ka pa ng Bible verse kay Saki, yung katulad mong bakla, hindi ka nga binanggit doon. Nag-mix martial artist pa. Tapos todo practice siya hanggang maputol yung ugat. Kaya ka lang nag-MMA para manghipo ng burat. Nagpo-post ng training video yan sa FB para magbida. Magtatap ka lang sa MMA pag sinabmission lock kita. Kung si Epok yung deliver niya nag-aasirehe, yung hand gestures mo sa battle para kang matatae. Huwag ka nang magpumilit pa, sobrang tanda mo ng buwisit ka. Yung edad mo group ni 6 red kasi nga 3 digits na. Nung pinapako si Jesus, nagyuyosi ka sa gilid. Naging kakosa mo si Asong dati dun sa may bilibid. Inabutan pa nito yung pagwagayway ng watawat ni Emilio sa Cavite at malamang mauna pa na mamatay ito kay Enrile. At kung usapang oras lang, kahit sumobra sa time limit, meron na ako diyang best answer. Dahil bakit nung si Sak, naka 4 minutes siya kay Acer? Basag yung rules pati yung timer sa pag-sit naka-on fire, magbubuhos pang gaas tapos sisindihan ng lighter kahit sing tigas ng fiber pa tong HomePod mo ngayon, magmimis
tula akong trespasser, yung pangalang Plaridel, sunobrahan mo pa sa H, ako sa game pang Triple H na may bit-bit pa na sledgehammer, pero para maging patas din lahat ngayon tong battle kahit sino ngayon sa atin yung mag-joke o mag-stutter, nakatutok na yung rifle, naka-ready pa sabugin na yung ulo ng sniper. Tuto pa rin ko na ngayon mga nire-request nila. Kasi wala akong idadamay dyan na kahit na isa, tangina ka. Tingin mo yata puro personalan lang, lahat ng baon kung dala. Kung tingin mo ang ganon, round 1 pa lang, talo ka na. Okay, yung round 1 ni unang-una, no, yung round 1 ni Bagsik parang ginaya niya yung, hindi naman sa ginaya, no, parang may ganun lang yung punto. Yung punto ni Pistol, kung napanood nyo na yun, yung Pistol versus Goryong Talas, diba unang bumana si Pistol doon, tapos parang ang ginawa ni Pistol is pinredict niya yung magiging round 1 ni Goryong Talas na ito yung magiging ganito yung mga sasabihin mo. So ang nangyari kasi doon sa laban ni Goryong Talas at ni Pistol, round 1 pa lang alam na nating tapos na yung laban kasi ayun na nga yung writtens ni Pistol doon sa laban sa round 1 is ayun din yung ginawa talaga ni Goryo doon sa all 3 rounds niya. So doon pa lang parang nawalan na ng epekto yung writtens ni Goryo. So wala lang, nahalin tulad ko lang dito kasi ayun yung sinabi ni Bagsik, no, na kung ayan yung baon mo, round 1 pa lang talo ka na. So yun, parang ginagawa niya na kung yung mga ratings mo is puro personal, hindi na epekto sa akin kasi yun na, nagkaroon na ng pre-med, no. So ayun, yun lang naman napansin ko. Round 1 ni Bagsik, sa performance muna, walang duda, malinis, tuloy-tuloy, malinis, tuloy-tuloy. Delivery andoon, pero para sa akin kulang sa mga punches at haymakers. Kita nyo naman, sobrang tahimik ng crowd, walang masyadong reaction, although may mga sumusundot na punches pero hindi ganoon ka-effective against Plaridel. So let's see, Plaridel. Game! Medyo bad vibes. May dayong nambubulabog. Even though is landmine kaya Brad, kada apak mo ay may pasabog. Pakus ganay, game? Mr. Yuson, unexpected ito na gift. Humingi ako ng slot sa isa buhay, binigay mo sa akin isang bitch. Ito na ba aking rival na nag-viral? Well, yung visit mo sa Davao, first and final. Sahod ng mamamayang Pilipino, you're dead on arrival. Sir Arik, may joker kang bitbit, namoto sa buhay ang lupit, bahalag di maunor, basta di lang makaigit. Aasintahin kita, one take. Isa ka sa magaling magluto ng laban, pero ba't ikaw itong half-bake? Heavyweight sa flyweight, di mo salo aking bigat kahit pa na mag-catch weight. Kasi nung sinabing hinog ka na, galing, natawa ako ng hilaw. Licensed teacher versus lisensya mo galing Surigao. Saan? Lisensya mo galing Surigao, saan ka lulugar amaw? Kung mas kilala ang Plaridel sa Bulacan, kesa Marilao. Kailangan mo ng ilaw, kailangan mo ng tulong. Kung nakakatakot maglakad mag-isa sa dilim, mas nakakatakot naglalakad ng walang dunong. Ito'y purong prangkahan. You're intellectually lowest. Mabubugbog ka sa katotohanan because I'm brutally honest. Kasi sa social media, buong araw nakalubog. Scroll ng scroll sa newsfeed, doon siya nabubusog. Kaya we don't believe you, sorry. Kasi fake news yung glory. Parang features lang sa FB, di naman real lang yung story. Tapos confidence abot ceiling. Magaling kang mag-build up ng story, pero wala ka pa ring building. Kaya sumuga pa ka sa isang Bisaya. Ang luha mo'y tumulo. Tinitibag mo yung Castillo, pero ikaw lang tong gumuho. Kasi sabi mo kay Castillo, ako si Damian Lillard. Lillard? Balingbing ning Judas? Di ba sabi mo, idol mo si Luka Doncic? Yung taga Mavericks Dalias? Kunyemas, bobo mag-pronounce.
Hunyemas, bobo mag-pronounce. Sarap mong torturin. Kami tong matitigas ang dila, pero ikaw tong madaling pakantahin kasi Bisaya, hater ning bulok. Isa to sa tumatawag sa atin ng Bisakol, Jologs, di natin maarok. Pero pag sila bumibisita dito sa atin, ihawan pa nato nig manok. Ginigipit tayo, dinidiin, binubutasan, binubusuhan kasi pag Bisaya, maliit kanilang tingin. Tayo nagtanim, nag-ani, nagbayo, nagsaing, pero sila lang yung nasa hapag, sila lang yung kumakain, pinagdidiskitahan, pinagtitripan, tayo nabibilad sa araw, tayo pa tong napag-iinitan, provincial rate, taga-bundok, kakarampot, yung kita sinasaka lang, tapos hawak nila tayo sa leeg, tila sinasaka lang. Ayos laro niya doon. Pero usapang sahod lang, baka madurog ka. Pag sinampal kita ng payslip ko, baka makatulog ka. Tapos magpapaawa, ayos. Ang ganda nung laro niya, no? Yung sinasaka lang, tapos sinasakal lang, tapos payslip, baka makatulog ka. Ayos yun. Medyo nahuli ako doon. Pero yung slip pala yun. Slip, payslip, tapos slip, natulog. Ayos. Ang ganda na nilalaro ni Plaridel, Kiyawa, gustong mapabilang sa atin. Sa bagay, nakabubusog talaga kapag mismong salita na kinakain, kaya di ka pwedeng maghari-harian. Kami dito sa Davao, meron kaming kamay na bakal, pero marunong makipagplastikan. Parehas silang, una-una parehas silang lumagpas sa oras, no? Malagpas sa 3 minutes, no? Pareha sila. So huwag natin pansinin yun. Content na nasabi ko naman yung kay Bagsik, no? So balikan nyo na lang kung ano yung sinabi ko. Pero yung content ni Plaridel, OP yun para sa akin. Sobrang ang ganda nung pinupunto niya doon. Ang lakas yung laro niya, yung performance niya, ang galing. Although may mga Bisaya lines which is hindi natin kinount, no? Kasi syempre hindi ko maintindihan yon. Yung mga naintindihan ko, mga suntok, pasok yon para sa akin. Yung punto niya, yung gusto niyang i-deliver, yung gusto niyang mensahe, na paintindi niya sa mga manonood, sa crowd, nag-react yung crowd doon. Ang ganda ng laro niya doon, yung sinasakal lang, payslip, baka makatulog kang angas nun para sa akin. So ayun, para sa akin nung unang spit ni Plaridel, akala ko ganun lang yung power hanggang dulo, pero pagdating nung gitna hanggang patapos na ng round, lumalakas at andun yung mga suntok, andun yung mga punches, andun yung mga haymakers para sa akin, andun yung mga solido na lines para sa akin. Kaya bibigay ko yung round 1 kay Plaridel sa score na 9. Hindi ko i-perfect 10 yun kasi medyo nagkulang ako doon sa umpisa. Medyo mahina kasi yung start ni Plari. Then Bagsik, yun sinabi ko na kanina. So bigyan ko ng 9 to para kay Plaridel at 7 kay Bagsik. Round 2. Yo game! Bago ang lahat, congrats natin si Plaridel ngayon sa bago niyang anak. Congrats! Sana alagaan mo siyang tama at maigi. At sana alagaan mo siyang tama at maigi. At sana kalimutan mong maging makasarili. Kasi paano ka naging ama? Alam mo pwede siyang madamay kaso di mo yun inisip. Wala na siyang pakialam. Basta ginagawa niya to nang para daw sa passion niya. Hindi mo iniisip yung asawa mo ngayon, nag-aalaga siya ng bata kahit may postpartum pa. Ano, Mindanao? Game! Personalan na! Biro lang. Wala akong balak magbanggit ng masakit sa misis niya. Ikaw, kakasampa mo sa ring, ikaw na rin yung papatay dyan sa sarili mong pamilya para kang si Chris Benoit. Mali yung pre-event review yung sinabing para lang manalo ka, maging mas agresibo. Ang kailangan mo, talasang lirisismo. Pag-aralan mo kung paano madaanan malakarang malajigso. Para manalo ka ngayon, maglimburak ka sa kutsilyo.
Magdasal ka pa kay Kristo, di ka na masasalba. Walang magagawa yung prey, ako yung predator ngayon, magiging panglamansan ka. Hindi porket nag-wordplay ka, kasama na sa pansyong bilang. Yung ginagawa mo lagi sa akin, napakadali lang. Kunwari, ako si Plaridel. Yung kwento mo, sakit sa tiyan. Diarrhea. Kwento, sakit sa tiyan, diarrhea. Ulul, sayang lang mga papel sa iyo at tinta dahil puro kasitan palagi mong pinapakita. Kontrolado ko laro, hanggang sa Dota ka na lang magiging hero, Plaridel. Itong si PL Phantom Lancer kasi puro lang illusion yung skills at karakter. Yung pagiging gangster niyan, walang lugar na pinipili. Kahit pa nasa simbahan, pagka nag-sign of the cross, naka-wesed yung daliri. Sa kada battle, may barel na lagi ang binabanggit. Babanat siya ng makabayan, sabay mamaya-maya, biglang may shotgun ng bit-bit. Doon sa laban mo kay Plax, naglabas ka pang machine gun, pati AK-47 para lang sabihin na gusto mo siya na patayin. Maniniwala sana ako, kaso nagsabi ka ng beng. Babarilin kita sa ulo. Beng! Yung bang, beng, pang, peng, psh, ginagawa mong sound effect. Basta ako, yung gamit ko, yung gamit ko may silencer, kaya hindi mo narinig. Gamit ko may silencer, kaya hindi mo narinig. Kung dun sa laban mo kay Slack, ikaw nanalo sa replay, ngayon sa live man o sa video yung decision na hindi mo kaya na baliktarin. Ang kailangan i-review ngayon yung CCTV footage sa nangyari na krimen. Hindi lang murder ikakaso sa akin na against the law. Kaya sa puntos mas lamang sa dami kong offense sa'yo. Doon sa laban ko kay Manda, kita nyo pinaiyak ko yung payaso. Kaso lang hindi pa rin binoto ng mga hurado. Pero kahit na ganon, hindi pa rin ako tumigil, nag-ensayo pa masyado kahit lagi na dihado, sinuligan patugma ko hanggang sa Davao magpunta, magiging history pa nga to, mga witness, mga tao dito sa Pacusganay. Nasaksihan nyo ng lahat, ngayon yung una kong panalo. Okay, ang lakas ng first half ni Bagsik, no? So hindi ko na muna pinutol yung round na yon kasi tuloy-tuloy So sabi ko ito na yung Bagsik na powerful, ito na yung Bagsik na maraming mga punches. Kaso pagdating ng second half medyo lumaylay. Tapos yung about dun sa yung punchline na una kong panalo, feeling ko naisip ko na dun maglaland yun kasi yung rhyming yung pattern ng rhyming. So sabi ko siguro maglaland do sa una kong panalo. So ayun nga yung dumating. So medyo naging predicted yun. Then basta yung second half humina yun para sa akin. Pero kung ikukumpara ko yung round 1 and 2 ni Bagsik, mas solido tong round 2. Mas nagustuhan ko yung timpla nito, mas nagustuhan ko yung rhythms niya. Lahat parang nag-elevate sa isang banda. Pero kulang pa rin kasi hindi niya na-maintain yung power niya dun at saka yung energy niya dun sa first half hanggang matapos yung round. So mamaya natin bigyan ng score. Pakinggan muna natin yung round 2 ni Plari. Angle ko sa round 2, movement niya sa hip-hop, kaso niyang rape. Game? Di lahat ng rapist, pangit. At di lahat ng pangit, rapist. Kasi may itsura ka naman. Pero kahit bali-balik ta rin, iisa lang kahulugan. Pag sinabi kong bumabadang na si Bagsik o bumabagsik na si Badang. Kasi mukha namang mabait, hindi marahas. Pero sinungaling madalas, pag nang bola malakas. Para tayong pinangakuan ng langit ni Satanas. Kasi manamis-namis kong magsalita, pero may lasang pait, lasang trahedya, dalay pasakit, dalay trauma, nang mumulestya, dalay lama. Kasi parang politiko din dumura, politiko, kaya tangay na tangay niya. Yung babae parang buwis ng mamamayan, na ipasok niya sa bulsa, katotohanan ay nasilip.
Kung sino pa tong nang be-brainwash, sila pa tong madudumi yung pag-iisip. Grabe ka, Chong. Babaeng ginahasa, tropa lang naman din. Isang rapist na patriotic, kumakantot ng sariling atin. Mapilit na kriminal, pumipihit garapal. Hindi siya bet nung dalagita, pero gusto ni Bagsik na sumugal. Angle ko sa round 2, movement niya sa hip-hop. Kaso niyang rape, game? Game? At nangyari kahalayan sa hindi niya kasintahan. Babae hindi na nakapalag, sarili di na madetach. Kontrolado ni Bagsik parang puppet, kahit no strings attached. Pangalan ng babae, Mina. Tapos yung mani, pula. Kaya pala, kontrolado niya. Kasi, Mina, mani, pula. Gago ka pala. Madamot, buraot sa pagkatao muna nakatarak. Walang ambag pambili ng alak, pero siya lagi tong may balak. Pero proud ako sa iyo, Bagsik. Nagbago ka na. Yung dating taga-bit-bit lang ng case, ayun, may kaso na. Kasi yung babaeng kanyang hinubaran, may legal na siya na next move. Yung tinanggalan niya ng saplot, nag-file na ng lawsuit. Kaya wala ka ng lusot. Umaas ng sikat, manhunt operation hanggang sa preso lumapag. Anong feeling na? Feeling mo, ikay bantog, ikaw pala ay si bantag. At pag nakulong, hihingi ng tulong kay Arik. Bahala na si Batman. Epic fail. Magpapapiansa kayo kay Dark Knight. Porkit si Dark Knight si Christian Bale. Kay Mother Mary ka mag-hail. Kasi kalat. Kay Mother Mary ka mag-hail. Kasi kalat na skandalo mong ginawa. Kaya wag ka na ma-excite. Manahimik ka na lang, Chito. Meron ka namang Miranda rights. At kaya mo yung ibalik sa akin lahat? Well, it's up to you. You have the right to remain silent kasi pag nagribat ka, it may use it against you. Kaya huwag ka nang magkaila, huwag ka na mag-deny. Ang galing! Pag nagrebat ka, pwede pa yun magamit. Para ang punto, pag nagrebat ka, pwede pa yun magamit ulit sa'yo. Woohoo! Well, it's up to you. You have the right to remain silent kasi pag nagribat ka, it may use it against you. Kaya huwag ka nang magkaila, huwag ka na mag-deny. Sinabon muna kita bago ka pa makapaghugas ng kamay. Angle ko sa round 2, movement siya sa hip-hop, kaso niyang rape. Ngayon magtataka kayo nasa na yung isang angle. Pwes wala akong ibibitaw. Kasi nagka-movement lang naman to nung may babae siya na ginalaw. Yeah! Tangina. Grabe yung Plaridel doon, tol. Ang lakas. Yun na ata yung pinakamalakas na Plaridel. Yun na ata yung pinakamalakas na round ni Plaridel na narinig ko sa buong review ko sa kanya before, no? Nung nag-start ako panoorin si Plaridel. Tangina, solid nung round 2. From start to finish ng round 2, andun yung energy, andun yung pagiging agresibo. Solid yun. Wala na akong masyadong explain dun. Ang ganda ng pagkakatahi niya, ang ganda ng pagkaka-construct niya ng linya, ang ganda nung pagkakatahi niya doon, deliver performance, lahat ang ganda. Yung stage presence niya, makikinig ka talaga kasi may story diba? Parang naging storyteller si Plaridel doon sa round 2. At para sa akin sobrang naging effective yon. At yung mga manonood doon, even walang masyadong malalakas na reaction doon, pero andun nakukuha nila yung punto. So panalo doon si Plaridel sa round 2. Doon pa lang, grabe na yan, layo nun. So bibigyan ko ng 10-8 to. Kung si Bagsik mas malakas yung round 2 niya, pero yung Plaridel, puta, ibang level yung round 2. So 8 points para kay Bagsik sa round 2. Plaridel, grabe, ang lakas nun para sa akin. Tangina nun. 10 points nun kay Plari, wala na akong masyadong explanation doon. Kitang kita, sobrang lakas nun. Consistent from start to finish ng round 2, consistent. Hindi bumaba yung energy, yung level, pati yung aggression niya. Solid yun. So 7-8 para kay Bagsik sa round 1 and 2, 15.
Then Plaridel merong 9, tsaka 10, 19. So 19 to 15, rounds 1 and 2, Plaridel, round 3. Yo! Ito, seryoso. Hindi sana ako makakapunta sa dami kong iniinda buhat pa nung 2 weeks ago. Kaya anong silbi ng linya sa akin mong ibabato kung mismong para din sa'yo kahit sumasakit yung kidney ko ngayon, kinaya ko. Sa kada battle, puro yabang yung mayaman kaso lang nung nag-aaral siya yung tuition fee niya free. Para lang tong estudyanteng pilit na nakikiin sa mga university. Huli ko tong EDOC graduate na may fake identity na butasan ko ng angle kakayabang ng degree. Doon sa laban mo kay Master Pete, puro angas ka sa battle tapos pag-uwi, self-pity. Sabi mo, nagkamali siya ng daanan niyang napili ikaw kahit isa, wala kang gig sa mga city. Etong CP puro crack, basag-wasak pati LCD. Tapos yung si Master Pete ngayon, lumalabas sa TV. Sabi mo, tumigil siya sa pagra-rap kasi walang maa-achieve. Yung dati mong minaliit, ngayon hindi mo na ma-reach. Ano, si Plaridel ka ba? Na pagdating sa sulatan, yung mga bara de kalibre, yan tingin mo sa sarili. Pero kahit dagdagan mo pang higit na yan sa triple, mamamatay tong Del Pilar na parang sa Espanya dumaan na may kasing bangis ng tigre. Nasanay kang humihingi sa iyong ama at inay. Pues ngayon kaalangan ng tagilid ang iyong lagay kasi kung awa yung usapan di ako nagbibigay. Pagbalik ko ng Manila, malamang si Ari konsumido. Dahil sa extra baggage fee, sobra na akong 7 kilo. Pero di yun pa sa lubong kong durian na galing dito yung bilog ko na dala, pugot mong ulo pag uwi ko. Yung bilog ko na dala, pugot mong ulo pag uwi ko. Utang mo. Bilog ko na dala, pugot mong ulo pag uwi ko. Ha? Ina mo, nakalimutan ko. No, yung bilog ko na dala, pugot mong ulo pag uwi ko. Yo! Yun na! Talo na naman! No! Undefeated talaga ako, puta. Pasalamat ka, taga dito ka. Freestyle na lang, nakalimutan ko yung iba. Pero, salamat, Mindanao. Kasi, bias kayo. Gagi nakalimutan ni Bagsik, no? So, wala. Di na ako mag-i-score doon. Kitang-kita naman yun na nag-give up na dyan sa round 3. Freestyle! I think he's the one. Magaling ka mag-freestyle. Freestyle mong pungwan. Buwak na yung ulo. Game? Siya'y tahimik lang sa umpisa. Pero kademonyuhan pa rin yung dulo. Di porkit tinutubuan ka na ng sungay ay may talas ka na sa ulo. Rapist tapos magpupulis. Sa krimen ay promotor. Di ka nga gumagaling sa iyong kapansanan. Gusto mo na maging doktor? Traidor. Isa palang uwak itong panggap na kalapati. Inakala nating hero, tagapagtanggol. Kamukha lang pala ni Bayani Agbayani. Rapper na pulis, good luck na lang, thank you. Nagre-recycle to ng linya, magre-recycle na ng shabu. At kahit bona fide bagito, na kumpiskang marijuana ikaw konsumo, mangongolekta ng halaman hanggang sa maging certified plantito. Ibang klase ka, iho. Sa PNP, he wants to make a difference. Gusto parangal, gusto compliment. Kasi magtanim daw ay di biro. Kaya planted mga evidence. His Excellence, puso mananatiling hip-hop. Makiki-free loony siya ulit. Pero siya na magpapaset up. At laging present pa rin daw sa mga future battle raps. Dating umaarbor lang ng sombrero, ngayon isa ng future cotton caps. At kahit pulis ka na, Paps, gawa ka pa rin ng tracks para music ma-enhance.
Tapos buo ka ng banda, pangalan The Contraband, kasi bantay sa lakay ang iyong abilidad. Kaya pala ayaw mag-abroad, aking nahimay mga brad, ba't pa magtatrabaho sa labas? Magaling sa inside job. Kalahati kang huwad, nararapat na magdusa. Purong kaahasan na sa ulo na parang si Medusa. Kung manaklaw, may lakas ng pwersa. Parang naka-energy drink, parang naka-cobra. Cobra, ahas, ingnakog bakakon. Ayaw jug dula-dula, ibisag. Patay na ning banakon, kay bisan pag-unsaon, kahit anong ligo, anong gara pa ng bihis, wala nang mas a-ironic pa sa dirty cop na nagmamalinis. Di ko nilalahat ng pulis, di lahat tarantado. Sadyang may tumubong kamote rider kahit daan ay sementado. At sa dami mong atraso, naniningil na ay relentless. Di makabayad kahit forgives, humingi ka na lang ng forgiveness. Welcome sa Land of Promise. Huwag ka nang magtago. Mga taong di marunong sumunod sa usapan nililibing. Nililibing sa lupang pangako. Kasi pagiging sinungaling, pagiging bulaan, parang baradong lalamunan. Yan ang natatanging rason kung bakit di mo malunok yung katotohanan. Pinipersonal ka na din. You're taking the dose of your own medicine. Di ka pa rin gumagaling. Galing. Galing nun, pero yung round 3 ni Plaridel, para sa akin hindi siya ganun ka impactful unlike dun sa round 2 niya. Hindi nagawa ni Plaridel na maging or magaya niya yung power tsaka energy niya dun sa round 2 kasi sobrang lakas ng round 2 niya. Yung pag i-story niya, no? Napakaganda rin, napakasulido nun. Even umikot yun sa isang angulo, pero para sa akin sobrang na-stretch niya yun hanggang dulo at hindi nakakaumay, no? So yung round 1 and 3 para sa akin same approach at same attack. Then ayun, strongest round is round 2 coming to round from round 2 to 3 hindi naging ganun ka-equal yung yung mga bara doon. So round 1 and 3 9, tapos 10 points sa round 2. So, ayun. Kay Bagsik naman, gina natin ng 6 si Bagsik doon kasi hindi na siya nakapag-spit after ng after na first half niya, no? Hindi niya na na-end. So, ayun. Final score ni Bagsik para sa akin is 7, 8, tsaka 6. Ilan yun? 7, 8, 15, 6, 21 points para kay Bagsik. Tapos kay Plaridel, pucha, 28, 9, 10, 9 yun. So, 28 to 21, all 3 rounds, Plaridel. Plaridel versus Bagsik. Magiging sa pambeses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 6-1. Magiging para kay Plaridel. 6-1. Kay Bagsik, kahit may sakit siya, tumuloy pa rin siya. Undefeated pa rin. Nakakongrats kayo, Plaridel. Mga tropa ko, sa akong bayaw, sa akong mga amigo, salamat kayo sa pag-ari. God bless. Binoto ko si Plaridel. Yung round 1 hindi mo na ako nag-decide kasi parang unfair kay Bagsik. Hindi ko maintindihan yung round niya. Pero yung round 2 and 3, binigyan ko kay Plaridel. Congrats Plaridel, props kay Bagsik. Kita-kita naman na panalo si Plaridel. All 3 rounds, yun. Congrats Bagsik, di ka na nanalo. Binoto ko si Bagsik. Kasi pasapin mo niya yung 2 rounds. First round. That's it. First 2 rounds. Plaridel, round 1 saka round 3. Nag-stutter si Bagsik sa round 3. Ayun, kitang-kita naman para sa akin. All 3 rounds si Plaridel. Tapos, naging factor pa yung pag-choke ni Bagsik dahil tournament to. Di ka talaga pwedeng bumitaw. Pero, grabe yung mga punchline tsaka sulat ni Plaridel. At ayun, I love you Davao. Okay, so si Sak pala yung isang bumoto kay Bagsik, no? So ayun lang, convincing naman yung panalo ni Plaridel dito. Kasi kitang-kita naman na all 3 rounds dinominan niya si Bagsik.
So ayun, kita-kits tayo sa pang-apat na battle review natin sa bracket A. Ang bilis natin, pang-apat na agad. Prince Rhyme vs Poison 13, no? Tapusin na natin yung bracket A para mamaya pag uwi ko, bracket B na tayo. So yun, kita-kits sa Prince Rhyme vs Poison 13. Peace out.